Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Baba na ho natin yung music. You're not gonna be getting, tawag ho natin dito, you're not gonna be getting much more because, sabi nga ho natin mga boss, you know why? Because hindi ho ganon kabilis. Nakalimutan ng aking cameraman lagyan ng lapel, kaya ewan natin kung paano labas nito. Pakilagay mo nga sandali, huwag ka na mahiya. Pakiayos mo na. Ikaw naman, kanina ka pa rin dito, tapos hindi mo lalagyan. So, madidistract lang ho tayo para dun sa mga viewers ho natin ng YouTube. Kasi kung hindi, hindi ho natin ma-upload to. Cyril, pakiayos mo ha. Alright, lagay mo rito. Bilis, bilis, bilis. Ngayon ganyan, sikat ka ngayon sa... Huwag kang magiging palpakis sa susunod kasi kanina ka pa nakaupo, nagmumuni-muni ka ata kung sino minumuni-muni mo. Pakilagay mo rito. Hindi makukumpleto yung ating mamayang ating Sus Mariosep ka. Ganito ho kasi mga boss, I have my own live streaming dito ho sa aking ating studio. So I'm fixing this for Cyril na pumapalpak na ata. Ewan natin kung anong dahilan. Nagsama na ata kay ni Chris Okay. So, sige. Next time, ikaw nang gagawa nito. Hindi na ako You better do the next time. Anyway, ganito ho kasi. Naka-live stream ho tayo. Incidental lang ho. Gamit ho yung ating iPad. And so, pati yung sound, quality of sound, magtsatsagaan ho tayo. Iba naman ho yung ginagawa ho ng sa in front of me is the camera and then my mic para doon ho sa mga YouTube viewers ho natin mamaya. Iba naman ho yung live ho tayo sa television and sa Action TV, live din ho tayo sa dito ho sa Radyo 5, 92.3 News FM. So, it's a convergence of technologies sa traditional media, sabi ho natin, radyo sa 92.3 News FM, television sa Action TV, ganon din ho sa social media ho namin, sa Facebook page ho ng Bitag Live. Don't forget, pagdating ho ng Wednesday, bumababa ho kami mga boss, 9 to 10 in the morning. Only when it's Monday, Tuesday, and Thursday, it's 10 to 11 Manila time. And then Wednesday and Friday, it's 9 to 10 Manila time. Sundin niyo ho yan. And then you can watch and follow us sa mga free data followers ho namin sa Facebook. Sa aming Bitag Live, eto, Facebook page, naka-live stream ho tayo. So, umpisahan na ho natin mga boss. Pasensya na ho kayo, kaya medyo na-distract ho kanina. I was about to be doing my show, and I noticed na wala ho akong mikropono, lapel mic ang tawag ho rito, because I have my mic in front of me. So now we're gonna start something. Again, dito ho, ang sabi ho natin, kung talagang umaasa ho kayo ng mga balita, papasok lang ho ang balita. And the news, especially sa Marawi, doon ho sa, kumbaga, the center of the issue ngayon. Kumbaga, dito ho, marami ho nag-aantabay sa iba yung dagat, especially in declaration ho ng martial law ng Pangulo ho natin sa President Duterte. Ako mga boss, ito hong aking sasabihin, an analysis, follow me here, it's an analysis na kinakailangan may hambalos, may upak. Tulad din ho ni Tul Erwin, somebody must be held accountable. May pananagutan ho at may nagkulang o may pumalpak. Ito hong estilo ho ngayon natin na nagbo-broadcast, hindi ho tayo nagmamagaling. We have to analyze the situation. Ito hong ginagawa ngayon ng ating militar habang si President Duterte pabalik pa lang ho galing ng Russia, na cut short ho yung sinasabing state visit niya ho, yung kanyang pagbisita sa Russia, is simply because of the situation sa Mindanao at yung sa Marawi nga mga boss. Now the military is trying to contain the situation
by restraining the movement of the terror group. Alam niyo yun. Mauti Group and ISIS. So that their movement, eto ho, mahihinder. Kanilang movement, ang kanilang kilos at galaw, ay mauudlot sa pamamagitan ng paghigpit, constraint. Doon ho sa kanilang mga future plan, yung mga plano, as well as how to execute the plan further. Kasi ito hong pagdedeklara ho ng martial law, it's a more of reactive mode. Hindi ho magandang strategiya ho kung ikay reactive. Although reactive mode, reacting to the situation is very important. How you react, how do you contain, how you put restraint doon ho sa kilos at galaw. How you restraint, maudlot ang kanilang kilos at galaw. Kung pag-uusapan ho, strategiya na ho dito, military strategy na ho to. And constraint, ibig sabihin, dito ho, medyo magkakaroon ng hindi ho ganun kadali. Kung pag-uusapan yun naman mga plano ho nila, eto hong nangyari ho sa Mindanao, analyze this. Hindi ko ho nagustuhan yung dating ho ng pagsalita ho ni Lorenzana. Eto hong, sa akin ho kasi, I don't know kung paano ho niya nasabi kagabi. Sabi niya, alam naman natin nandyan sila eh. And in fact, there was a big firefight somewhere in Piagapo sa mga mountainous areas surrounding dyan. And then sinasabi niya, I don't think that there's a lapse of intelligence. It's just the appreciation of the intelligence that was lacking there. Ay, kundi ka ba naman putok sa buho ka? Ibig mong sabihin, alam nyo na pala, pero the way the appreciation of intelligence, who would appreciate the intelligence other than you in the Department of Defense? Who would appreciate the intelligence other than your intelligence community in the military? Sino bang gagamit niyan, di ba? Sa police muna. Local kasi ang police. And then, pagdating sa militar, may Army, may Marines, may Navy. Sama-sama ho yan. So, intelligence community. Yan sinasabi ho natin dito. Alam nyo, si Tul Erwin kasi kanina, I was listening on the way papunta rito, binabanatan nyo ho, pare-pareho. Sa akin ho kasi, I like to be kind sa inyong mga putok sa buhong mga ewan, kung tawag eng-eng. Madali ho magsalita rito, ang sabihin ho ito, ano? But listen carefully doon sa sinasabi ho ni Lorenzana. Ang pagkasabi ho ni Lorenzana, I don't think there's a lapse of intelligence. You shut up. Lapse of intelligence? Yes, there is a big time. Lapse of intelligence. Pumalpak kayo. Aminin mo na kasi. Dami mo pang kyaw-kyaw. It's just an appreciation of the intelligence that was lacking. Who is lacking now? Kanino pagkukulang? Kay President Duterte? Kanino? Sa mga tao? Kundi ka ba naman banban? I mean, I'm sorry. I ain't gonna be nice to you. It's all about job dito sa execution of your job. You were there to make sure yung intelligence na gagamit ng tama. Listen carefully, isa-isahin ho natin, ano? So in other words, you're saying, you have the intel, but you don't know how to use the intel properly. So it's not what you got, Lorenzana. It's not what you got, Department of Defense Secretary Lorenzana. It's not what you got, your intelligence. Is how you use it. So hindi na mahalaga sa taong bayan at sa Pangulo kung anong intelligence na meron ka, kasi it's expected of you, what we call the presumption of regularity. Regular ang trabaho mo. Your people are always on top of their toes when it comes to intelligence. So alam ninyong ginagawa dapat ninyo. Paano nyo ginagamit yung mga intel na yan? Isa-isahin muna natin. Let's put it down and break it down muna. No? Analysis ito based on evaluation and then validate everything that I say. Hindi ko tayo nagmamagaling. Okay, sige. The first intel is the community intel, which we call the info reference. Kung ginagamit ho talaga ni Bato sa halip na sumasama sa Russia, si General Bato, and I'm not, you know what, you're not gonna like what I'm saying. You're not gonna like, some of you will not like because some of you are, you know, talagang idolizing itong si Bato. Ako naman ho kasi, Bato lang ang tingin ko sa iyo. Hanggat hindi mo pinakita yung galing mo, everything is all about kiyaw-kiyaw ka. Kung tutuusin, I don't even think that dapat kasama ka sa Russia eh. Look what happened. Alaka. So,
Si Bato. Sino ba si Bato? Siya ho yung Chief PNP. Ano hong papel ni Bato? Hindi ba mga tao mo, there's such called as info-reference, information reference within the community as to the movement of people and personalities within the community that you have to validate based on information. Info-reference, so binibigay yun, natatanggap po yan kung sino yung mga bagong mukha, kung sino dumarating sa mga komunidad na kumbaga aktibo ho, pagbigay ho ng mga information na which could be a reference point, kaya info-reference, para malaman ho sa isang komunidad sinong, kumbaga, kasi siguro marami ho nagsasabi kasi puro droga lang eh. Not that we're trying to say that, kasi info-reference is not only for drugs but information for every personalities. Kung yan ba'y mga kawatan, yung ba'y mga putok sa buho dyan, kung yan ba'y medyo may mga aktibidades na hindi naman sa droga, bagkus sa kriminalidad, kung sino-sino yan. Like for example sa Marawi. You know, saan ang info-reference sa Lanao? Saan nagagamit yung info-reference ng lokal na pamahalaan na nakukuha ng mga PNP na yan sa pamamagitan ng DILG? Kasi yan ay sasabihin na natin, eto, pinaprocess yan, binavalidate kung may katotohanan. Kapareho nito sa Lanao, sa particular sa Marawi. Ang ibig bang sabihin dito, basta na lang nagparachute ho yan galing sa ere, bumaba, helicopter, mga ISIS na yan. Ibig bang sabihin, pumasok yan sa Mindanao na hindi na-detect? Sa dami nila, ganun lang ba? Parang lumalabas, nagmarcha sila. Parang kinubkob yung sinasabing Marawi, para bang nagkaroon ng sinasabing invasion? Hogwash! Nagagalit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag para malaman nyo ho. Ito ho kasi ng ating mga sinasabi rito mga boss. And then, kayong mga dilawan, mga traidor na akala ninyo, I'm not trying to put a defense on you. Shut your mouth and listen carefully. Ngayon, para sa akin ho kasi, this is Bitag Live Unfiltered. Ang sa akin ho kasi mga boss, kaya ho tayo nagsasalita ng ganare. Nagkulang ho yung Intel community ho natin. Nagkulang ho ng Intel ang ating PNP riyan. Nagkulang din ho ng Intel yung ating mga militar. Ay, ilang bang branches ng militar ho natin? May Army, may Navy, may Marines, may Air Force. Sige, nandyan ho yan. Kaya ho, napaprocess dapat yan. Nalalaman ho dapat ng Defense Secretary Soloranzana. Ngayon, itong sabi nga ni Tula Erwin kanina, ikaw naman, General Anyo, baka atat na, EBS ka na, gusto mo nang umupo sa DILG, nakalimutan mo na yung mga dapat, bago ka pupunta ng DILG, mahalaga yung position mo. Subalit yung ito yung mga aktibidades at mga kilos at galaw sa militar, particular sa Mindanao, dapat nakakaabot sa inyo. Ngayon, mga boss, ganito. Hindi ho basta-basta kumubkob yan at nagkaroon ng invasion. Tulad na nakita nyo sa video, parang naglalakad, may megaphone pa kung anong sinasabi ng mga kumag doon, na mga ISIS daw, na meron pa sila mga props. Mga boss, hindi ho nangyari overnight yan. Hindi ho nangyari kahapon yan. Hindi ho nangyari kamakailan. Ito ho'y matagal ho nangyari. I mean, this is how the analysis ng Bitag. You know, this is a careful planning and execution of their grand plan. Bago ho nangyari, itong ginawa nila sa Mindanao the other day. So ngayon, para sa akin lang ho, sasabihin ko sa inyo, abay, pinagplanuhan ho to. Tandaan, ay, pwede naman ho mag-blend in kahit sino ho sa isang komunidad. Sa dami ho nila, hindi ho nagmarcha yan, dumamit ng kalsada, hindi ho galing sa bundok yan, bumaba para lang kubkubin sa ganung dami ho. Hindi ho ganun eh. Maaari ho, meron ho sila mga connect din ho sa mga MILF, diyan Abu Sayyaf, at yung mga grupo dyan, MNLF, na nagsani puwersa ho sila for whatever purposes. Sila lang ho nakaalam, mga skalawag. Ngayon, you know, dito sa parting to, they were able to blend into the community without being detected because yung ating PNP ho, nagkulang ho pagdating ho rin sa sinasabing info-reference, street intelligence, and then street interviews, or maybe information from the community about certain personalities or people coming in the community, you know, new faces or anything such as that.
Pag ang isang komunidad ho kasi hindi nag-report at hindi nagsasalita at malakas ang loob ng sinasabing masasamang loob o terorista man yan, alam nila kung saan sila papasok kasi yung komunidad na medyo maingay, yung komunidad na medyo ito'y kunting kaluskos na medyo ososero, chismoso, chismosa. Ang komunidad na sinasabi natin mga usi at uso, usosero, usosera, usi at usa, usosera, uso at usa, usosera at usosero. Alam niyo ho ba, sila huy kumbaga, lalagpasan at medyo mag-aalangan yung sinasabing masamang loob or sino man yung criminal na yan or in this case, terror group or terorista kasi alam nila makakaabot doon sa sinasabing kinaukulan. Look at carefully what they're doing. Mga boss, ito ang ating mga sinasabi ngayon. It's a very simple thing that it didn't happen just one time, isang bagsakan. It is a careful planning and the execution of the grand plan na para ho may sagawa at para may palabas. Kasi alam niyo yung terrorism, it's all about creating uncertainty and fear. Para ho may sagawa yung sinasabing pananakot at ikay malito, magkaroon ng sinasabi ho nating panic and create panic, therefore create uncertainty, alang katiyakan, magkikreate ng takot, so parang lalabas yung mga tao ho tulala. Parang ganun ho ang gustong gawin ho ng mga terror group na sila ay, kumbaga, mahirap kalabanin kasi ganire ang aming ginagawa. Sa kanila, their very main purpose of terrorism is to bring down the order in the government and to impose upon, their will by creating fear and chaos and uncertainty, such as Terror Act. Look at what happened doon sa England. Yung binombahan mga inosente roon. Dito naman ho sa atin, iba ho rito eh. Kung titingnan ho natin ng mga social media, sabi nga ng kanilang tool, Erwin, abay, ang daming mga report dyan. You have to validate that sa social media. For all you know, baka yan ho yung mga part of the grand scheme na para magkaroon ho ng kalituhan, magkaroon ho ng takot, and then para umabot ho ng Luzon, umabot ho ng Visayas, parang ganon, the government and the authorities will be, will be frozen to what? To fear and uncertainty. Ito ho yung ating mga sinasabi, mga boss, hindi nangyari overnight. Nagkaroon ho ng lapses. It's not only lapses, nagkaroon ho ng talagang screw up big time sa intel. And I don't appreciate ang sinasabi ho ni Lorenzana. You have the intelligence. It's the matter of how you appreciate it. Sino bang gumagamit ng intel, yung mga intelligence, yung mga information na yan, sino mang gumagamit yan? Hindi ba kayo mga kinaukulan? So in other words, you have the intel before, sabi niyo, but you can't even analyze or evaluate and validate the intelligence leading to this. Kaya ngayon, reactive ho sila eh. Sa atin hong sinasabi natin dito, hindi ho basta nagmarcha na lang yan, tapos parang pulang malabas, abay, bago ho ginawa yan ng mga grupo na yan, alam na ho nilang kanilang strategical, tactical ways to execute their plan na ikinagulat ho ng lokal na pamahalaan. Ewan natin kung kinagulat ba talaga nila or, it's hard to say. But I can only say this, mga boss. This was carefully executed, not overnight, but time. From the time that it was, carefully planned, up to the time of the execution, the lag time between yung sinasabi natin, the start and during the execution, and hindi pa ho tapos to, there were enough time that nagkaroon ho ng lapses ho yung ating intelligence community. Are you listening to me? Department Secretary Defense Lorenzana. Are you listening to me? Ganon din yung ikaw, AFP Chief of Staff, General Anyo. And about you, Bato, General Bato, come on. Puro patawa ka na lang, puro ka na lang kiyaw-kiyaw eh. Where's the police? Saan yung intel kung meron man? It must be coming from the community. Have you really won the confidence and the heart of the community to work with you? To mitigate, yung sinasabi natin dito, etong, the movement, if not mitigate terrorism and the terror groups or terror acts of anyone
mga boss, doon mo makikita. Ang dami ho kasing kiyaw-kiyaw. It's about time na ako ho dito, kinakailangan ho rito restructure. We have to re-examine and revisit where did we go wrong. Ngayon, kayo naman, mga putok sa buhong mga dilawan, abay, sabi nga ni Erwin, sasapatusin kayo. Ako naman dito, sisinturunin ko kayo dyan eh. Ay, hindi lang sinturon eh. Gagamitin kong sinturon, parang gagawin kong parang lubid, ibibigti ko mga liig ninyo, mga putok sa buho kayo. Lalo ka ng Magdalo, Party List, Gary Alejano, wala ka nang alam, kundi lahat na lang, ikaw Gary Alejano, makinig ka. Sabi ni Gary Alejano, makinig ka, bibigyan kita ng free exposure dito. So, tal sa iyo naman, whatever exposure, any exposure will be an exposure, negative or positive. Now I'm going to give you a good exposure of how negative this is for you. Sabi niya, let us be vigilant that such declaration, as is martial law, would not be abused in the process like what happened in 1970s. Buhay ka na ba noon? Do you understand, Gary Alejano? Are you talking? Listen carefully. Ano sinabi ni Digong? This is different for the martial law days ng 1970 to the present at 2017 because nung araw, ang kalaban lang ho doon ay sinasabi may mga terror daw. Alam naman ho ni Enrile yan. Ito ho, sa Mindanao, Declaration of Martial Law, ikaw Gary Alejano, hindi ka ba nahiya na parang hinambalos ka na ng mga kauri mo? Hindi ba? Hindi ka na nila parenyas kung parang ginawa kang stupidong gunggong na napahiya ka doon sa committee hearing? Na nakatawa na lang yung dilaw dati na si doon sa tawag dito sa Oriental Mindoro ang pangalan ng isang kumag na yun. What's his name again? Si Ray Umali. Hindi ka pa nahihiya. Salita ka na naman ikaw kasi anything as long as bad publicity or good publicity, it's still a publicity. Next time you shut your mouth and when you open your mouth just like Trillanes, pareho kayo, salita kayo ng salita, daldal kayo ng daldal, hindi nyo alam sinasabi ninyo. Ito pang karapatan, sabi naman ng karapatan dito sa martial law, it will not address the circumstances of the current situation in Marawi but will aggravate the insecurity in the area. Alam mo kayo ang karapatan, wala na kayong karapatan magsalita kasi puro kayo panlito at hindi nyo nalalaman kung ano ng tama o mali. Basta makasat-sat lang kayo, wala nang katorya-torya mga pinagsasabi ninyo. Sabi pa nila, martial law is not the answer. It will never result to anything but gross violation of people's right. And I will tell you exactly my take pagkatapos. Sabi naman ng Gabriela, look who's talking. Pakitaas ka ng konti para mabasa. It signals the full-throttle militarist solution to the crisis endangering more civilian lives and communities. We do not see the basis of putting the entire Mindanao under the scope of declaration when the Mauti group's attack are only being carried out in Marawi. Kayo sa Gabriela, ang pinagtatanggol nyo, karapatan ng mga kababaihan, pero pag medyo walang katorya-torya, pag hindi mayaman pa, kayo mga sausaw, angkas sakay, puro mga publicity hungry, whether Gabriela, karapatan, at ikaw Magdalo, kasama ka dyan, leader ninyo, Trillanes, or mga dilawan, makinig kayo. Wala naman din kayong ginawa para din kay mga terorista. You know what? You're creating uncertainty and even more fear in what you're saying instead of saying, we hope that this martial law will solve the problem for now because what we need is to put restraint and constraint and this is the way to contain it immediately. Hindi yun, marami na kayo mga sinasabi, kundi mga ugok din kayo eh. Baka akala ninyo, natutuwa rin kami sa inyo. Hindi. You know, the Tulfo brothers are taking the stand. Kinumpisahan kanina ni Tul Erwin, banat dito, banat doon. Ako sa akin, I'm trying to put where you should be focusing. Saan ho dapat tayo naka-focus dito? Kasi ako, nagsalita na si Lorenzana. At ang pagsasalita naman itong si Lorenzana, ay nag-ipit sa kanya sa alanganin. Sa sobra kasi, next time ikaw Lorenzana, itong dapat mong malaman, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk. You're stupid and you're not supposed to be there. So the next time when you talk, you better understand what you're saying.
Do not open your mouth impromptu. And sometimes it doesn't have any meaning at all, doesn't have any substance. That's exactly what happened to you. You put the situation in a further screw up. Ikaw naman ba to? Trabahuin mo na, hindi na puro ewan natin, baka malayo pang eleksyon, gusto mo mag-senador. Magagalit sa akin to. Ikaw naman, sabi nga ni Tol Erwin, si Anyo, atat na na-e-ebs ka na, gusto mo nang umupo sa DILG. Ngayon pa lang dito, nagkakaleche-leche na. Ito pang ginawa nitong mga putok sa buhong mga terorista. Sabi ni Digong, 5 days, that was 5 days ago, wag nyo akong, sabi ni President, wag nyo akong pipilitin na magdeklara ng martial law, kayo dyan, ganito, ganyan. Pumunta ng Russia, pang-4 na araw kahapon. Abay, nagsample, nagpakita ng gilas itong mga putok sa buho na para bang merong iskripto rito. Hindi ko naman sinasabing, i-point out natin sa mga dilawan. May script dito na kumbaga sumasakay ng, ito ho kasi, terrorism will always put on something that will create uncertainty, fear, and doubts in our government. And every government, terrorism, yan ang pinakalayunan ng terorismo. Makapaghasik ng lagim, walang katiyakan at takot at kumbaga natutulala na ang tao at ang gobyerno na hindi na alam kasi lamang na sila. And that's exactly what they're trying to do. Magdalo, karapatan. Gabriela, hindi ba ganun kayo? Lalo kayo naglalagay ng kalituan, walang katiyakan at pangamba. Baka humanay na kayo sa Mauti Group. Baka mga terorista ng kayo, mga putok sa buho kayo. Magbabalik ko kami, standby. Si Maruichi Taka, Ohio, Tol Ben, gandang umaga sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Thank you. And then si Levi Misoles, morning sir Ben, watching from Hafer Al-Batin, Kingdom of Saudi Arabia. And then sabi ho rito ng isa, si Joselito Awit, watching both TV and live stream, Idol Ben from Iligan City. Okay, how's everything out there? Mukhang relax lang kayo dyan sa Iligan, ano? Sa FB, si Pauline Labteng, what happened to the intelligence fund? Good question. Tanong mo yan kay Lorenzana. Wahida Locan, Sir Ben, kahit ano pang intel kung mismo ang mga taong sumusuporta sa terorista, palpak ang intel, lalo na kung ang lokal na pamahalaan, isa din sa mga sumusuporta, wala lahat yan. Tama ka naman, kasi sabi ko lang kanina eh. Alright, dito naman ho, sa ating mahal na Pangulo, sabi, habla, kawawa, biglang napauwi dahil sa problema, tapos sisisihin ng Pangulo natin, saan ba yung vice? Wala namang kinalaman yung vice natin dyan. Kung pag-uusapan ng mga ganitong klaseng situations, baka mamatay sa katob ng dibdib yun si Aroscaldo, Champurado at Ewan. Silugaw. Si Raheri, kaya nga kung ay magiging presidente kapareho ni Aroscaldo, nako, baka mamaya magiging lugaw tayo lang. Okay. Rarihi Turicha. Sila siguro nagpopondo. Sino sila? Sa Mauti kaya ayaw nila ng martial law. Hindi naman siguro. Sumasawsaw lang yung tatlong nabanggit ko. Special mention, Karapatan, si Alejano at yung Gabriela. Kayo nga, ayusin nyo nga yung karapatan ninyo. Huwag na kayong pumunta ng Mindanao. Okay? Kung gusto nyo talaga at gusto nyo malaman kung anong totoo sa Mindanao, pumunta kayo roon, magpakita kayo roon, doon kayo magsalita. Titingnan natin kung may ulo pa kayo paglabas nyo dyan. Okay? Baka mabwisit sa inyo mismo, taga Marawi, yari kayo dyan. Ibang mag-isip yan. Ako nga pala, mga boss, pinalangan ako, Dansalan, Lanao. That's Marawi ngayon. And may kayo ako magsalita ng gano'n. Dahil bakit? Diyan ho yung birthplace ko eh. Sa Dansalan, Lanao, Marawi ngayon. Okay, so, Johara Rikino, may our military will crush them to a peaceful Marawi. Okay, sabi naman ho rito ng isa, pakitaas, hindi ko mababasa, si Al-Uzamaki. Si HR, Karapatan, Magdalo, LP, Gabriela, nagpaplano na naman kung anong madadagdag. Okay, makadagdag sa pataas ng konti, kasi hindi, pag-high blood sa atin. Huwag kayo high blood. Mga boss, mga followers ng Bitag Live. This is first understand what terrorism is all about. Whether it's really a terrorism na ISIS inspired or ISIS support endeavor,
Or ito lang yung sinasabing mga mautig group na mga talagang pinalalaki lang ho na, pinalalabas lang ho nila, talagang magulo na tayo. Because there's always somebody from Luzon, from the Visayas, and also, I don't think yung mga sa Mindanao, no? Yung mga taga-Luzon lang, yung ibang kulay, yung mga typical na ang kanilang krusada at ang kanilang misyon dito sa lupa na hanggat hang nakaupo si Duterte, talagang maghasik ho ng walang katiyakan at maghasik ho ng sinasabing pangamba doon ho sa ito naman administrasyong kasalukuyan kasi ang gusto nila palitan. Kaya sumasakay ho sila sa anumang issue na medyo makakasira kasi yun ho kanilang importante ho, sisira, panira. Narinig nyo ba ako, Trillanes, Magdalo, ikaw Alejano, ay mga LP dyan na medyo tahimik kayo ngayon. Aber, titingnan ko nga kung paano ngingiwi ang mga bibig ninyo, kung paano kayo magpapaliwanag. Tingnan nga natin. Sige, sumakay nga kayo. Sus Mariosep kayo. Tingnan natin. Kung makita natin kung talagang magagaling kayo. Alam nyo, madali ho kasing sumausaw. Sausaw, angkas, sakay. Ngayon, baliktarin ho natin. I-rearrange ho natin. Angkas, sausaw, sakay. Pag basahin mo yon, ASS. Butas. Hindi ba? ASS hole. Ngayon, yan, kayo yan mga ASS hole. Sakay, okay, angkas, sakay, angkas. Okay, angkas, sakay, sausaw, butas. Kayo yun. Labasan ng dumi. Ang mga pinagsasabi ninyo, galing doon. Di ba? Kaya yan ang bagay sa inyo. Narinig niyo ba ako, Alejano? Bagay sa inyo, angkas, sakay, sausaw. ASS, butas. Tanggalin natin ng butas. What is butas in English? Hole. Di ba? Angkas, sakay, sausaw, hole. There's a big hole in what you say. Full of holes. Kapareho mo, Alejano. Salita ka ng salita. Akala mo, marunong ka. Hindi ka pa na... Saan ka kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na hanggang ngayon pinahiya ka ng kauri mo at kabaro mo sa Kongreso, sige pa rin yaw-yaw. Hanggat meron kang talagang forum na basta makapagsalita ka, nagtatalsi ka naman, babaho mong laway, sige ka pa rin. Siguro, kinakaya mag-toothbrush ka muna para medyo pag nagtalsikan laway mo, wala masyadong amoy. Ito naman ang karapatan. Sige. Ayusin nyo yung mga karapatan ng mga manggagawa. Ayusin nyo mga karapatan na abuso sa Metro Manila. Ayusin mo ang karapatan ng mga taong talagang kinawawa. Ito kasi, terorismo. Kanino ba kayo? It's either you with us or against us. Ano ba sinasabi nyo? Hayaan na lang natin itong mga terror group na Maute Group at saka ISIS. Hindi solusyon ang anumang hakbang ng gobyerno. Hayaan natin sila maging magtagumpay. Kung di ba naman kayo mga pendehong putok sa buho, nagagalit ba ako? Hindi po, nagpapaliwanag lang. Kasi yaw-yaw kayo ng yaw-yaw, kyaw-kyaw kayo ng yaw-yaw. Sinasabi, martial law is not the answer. Kayo na kaya maging presidente, kayo na kaya umupuri. Tingnan natin kung mga pinagsasabi ninyo. Madali magsalita. Makakuha lang kayo ng forum. It will never result to anything but gross violations of people's right. Masyadong ito'y ang inyong salita, masyadong generalization. Alam nyo kasi sa totoo, ang ginawa ho ngayon netong mga militar natin na putok sa buhok, natutulog siguro sa pansita ng kanilang sinasabing intel na lusutan, kasama yan mga pulis natin dyan, ang kanilang info reference as to the movement of people in the community. Kung hindi sila nagkulang, hindi sana, sabi natin, umabot sa ganitong punto na eto, nagsasalita tayo. Eto, ang sa akin lang dito, hindi rin sapat na para sabihin ninyo, hindi solusyon ng martial law. There are such thing as, ito ho yung mga 3 modes of every, decisions and actions that should be taken by any government or any or corporation or any establishment or institution or any individual sa buhay niya. You gotta be proactive. You gotta be active and reactive. Yung 3 modes na yan, proactive, hindi pa dumarating yung crisis, makikita mo na bago maging crisis, magagawan mo na agad ng paraan bago maging crisis yan. At kung sakaling malapit-lapit na dyan, nakakakilos ka agad na hindi pa nangyayari kasi yan parang nasusopla mo na. Ang pinakapangit doon ay
Nagre-react ka na lang. Sometimes we have to be in a good reactive mode. Yun ang sinasabi natin, reaction team, reactionary. But that's the last thing that we should do in the event na lusutan tayo sa pagiging proactive, nagiging active, reactive. So we have to react. That's what the military is doing now. They are in reaction to the situation. And the reaction is the best defense. The reaction is the best defense for the present offense na ginawa ng sinasabing itong mga terror group na to. That the best defense is to break the pattern, break the momentum. How do you do that? Put constraint to the movement. And then put constraint by, and then putting not constraint to by putting constraint to their future action plan by restraining, putting restraint on the present situation, such as their movement, yung movement nila, so they can't have the momentum para mawala para matanggal yung buwelo. Nakabuwelo sila eh. So ang ginagawa ng militar, yung kumbaga pinapatid yung buwelo na nagawa nila, nakalamang sila. So, ang gagawin mo diyan, patirin mo 'yon. Tisudin mo yung sinasabing momentum nila. Ngayon, pag patisod na sila, syempre babangon yan, mahihirapan. Okay? So, yun ang sinasabing ways by a reinforcement and doing countermeasures na ginagawa ngayon. At the same time, may plano ho ng sinasabing martial law. Will martial law solve it? I don't know. What else can we do? Especially in a Mindanao na medyo iba ang terrain dyan. And please don't panic, because this program will not analyze the future, because we gotta have to center our focus muna sa Mindanao. Diyan ho sa Lanao. And a lot of people are already saying, "Hoy, malapit na ba, darating na ba dito sa Metro Manila? Yan, paano kung ganyan ang nangyari?" See, that's what the yellows. That's what those other people na talagang sabihin na wala nang magawa, kundi mga traidor din, na ang ginagawa para maisahan, mabukulan ng kasalukuyang administrasyon. Narinig niyo mga ako, Alejandro, mga dilaw? Kayo karapatan, Gabriela, that's what you're trying to paint. Create uncertainty, alang katiyakan, para magkaroon ng sinasabing pagkataranta. Ang mga taong natataranta, pinagsasamantalahan ng mga tarantado. At yung mga tarantado, ginagawang gago yung mga taong natataranta. Kaya maraming mga gago, kasi ang kagaguhan nitong mga gago na to, ginagawa nilang gago yung mga taong natataranta. Kasi itong mga nataranta, yung mga nasa likod yan, mga tarantado rin eh. Ginagawa, kaya gusto lang mataranta. Naintindihan nyo ba? Nilalaro ko ng salita. Hindi ako nagmumura. Naiibahan ba kayo sa sinasabi ko? This is unfiltered. This is Ben Tulfo. And this is exactly what we're talking about, to get your attention and listen carefully. Marami ho nagsasabi, abay, malapit na. I don't think so. Nangyari ho sa Mindanao, nangyari ho diyan sa Lanao, is different. Lapses, loopholes, screw up. And the military wasn't able to validate the info, the intelligence. They probably didn't appreciate the intelligence that they have. So there's a song, is not what you got, it's how you use it. so what use do you have if you have the intel and you can't even use it, and you don't know how to use it, or probably you were just sitting out there and doing nothing, and natutulog kayo sa pansitan, hindi ba? Oh, General Anyo, lapit-lapit ka ba sa DILG? Tutulo-tulo naman laway mo, ikaw naman lalansana. Susunod na magsalita ka nga, baka mahambalos ka ng presidente natin eh. Ikaw naman si Bato. Ano bang papel mo sa Russia? Gusto mo lang makita si Putin? Eh kung mga tao mo, inaayos mo, kita mo si Anyo ang magpapatino sa iyo, General Bato. Alam mo bakit sinabi? Kung ikay, General Bato, nakikinig dito sa akin, o huwag ka magagalit sa akin, ako'y magsasalita. Sabi nga ni Tulo Erwin, kaibigan, hindi naman ako lapit sa iyo eh. So, kung kayo ni Erwin lapit, bahala kayo sa buhay nyo. Ako kasi, I would stay, where I am, and I'm going to tell you exactly what this is all about. Ganito, General Bato. Read between lines sa sinasabi ng Pangulo noon pa.
Kaya niya kinuha yan si Anyo na talagang, kumbaga, atat nang umupo sa pagka-DILG, kaya siguro nawawala na yung focus, sabi ni Tul Erwin. Hindi naman siguro kasi gusto niya pa magpa-extend. Kaya lang sinasabi ni President Duterte, no, you have to assume by next month. Alam mo bang ibig sabihin ng General Bato? Kaya ka ba sumasama doon sa Russia para para bubulong ka, wibulong, susulsul ka? Anong gagawin mo roon? Etong sasabihin ko sa iyo. Hindi mo na gamit yung sinasabing police intel or intel within the local community. And the local community somehow will tell you that either they're going to be alarmed by the movement of people, new faces, new people coming in the area. Unless kung talaga mga sympathizer to sa Marawi. And they don't really care. And that's another story. But then again, kasi local yan eh. So, within the community. Ang mga militar naman sa movement in the greater areas, sa province or the regions, that they can validate what's going on. Kasi hindi ho yan na parang, abay, bumaba sa bukid, sabay-sabay na, hala! Sabay, biglang, parang akala mo yung lulusob na sabi nga na Tul Erwin, parang sa sine. Hindi ganun eh. Basta't yan ay nag-blend in yan eh. Matagal bago i-execute, pinag-aralan yung response time ng mga military kung sila ay gagawa ng hakbang, gaano kabilis ang kanilang pagdating, gaano kalayo ang situations ng kampo, ilan lang yung mga pulis na dyan, ang kayang-kaya, abay ilang buwan mo pinag-aralan bago mo execute yung sinasabing grand plan. Ganun hong ibig sabihin noon, kaya wag ho tayo magugulat dyan. Do we have to panic? No, I don't think so. Malaki ho talaga ang sinasabi ho natin. Malaki ho talaga ang tulong ho ng komunidad. Lalo-lalo na sa Marawi. Ako isasabihin ko sa inyo, dyan ho ako pinanganak nung sa loob ho ng kampo. Okay? Kaya dyan ho sa Marawi na yan, to me, that's a place of work, that's my birthplace. Kaya ho naniniwala pag ang sinasabing entire, sabihin ho natin, community, somehow would give information to the government, to the authorities, kung sila'y nababahala. Pero kung hindi sila nabahala, parang ordinaryong tao lang, parang mga taga-Maynila, Visayas, or galing sila sa probinsya sa Mindanao lang, parang bumisita, pero nanatili na dyan. Somehow, may magsasalita yan. Paano hindi nagamit? Baka binaliwala. Imposible naman wala. Imposible walang nangyari. Abay, kung ganun kagaling yung sinasabing terror group, hindi ho nag-parachute, hindi ho yung mga airborne yan, ang talunan sa helicopter, nag-parachute ng gabi, tapos dumating na sila, eto, kinubkob na. Hindi ho yan na dumating sa barko, o bumaba ng bukid, sabay-sabay, talagang lumusob, parang akala mo sa sine. Hindi ho ganyan eh. Kung naglabasan na ho sila sa lungga nila, na-contain na ho nila yung area. Kung nakikinig ho ba kayo sa Marawi, okay, na-contain na yung area, kaya palakad-lakad na sila sa mga eskinita, sa looban, kasi na-overpower, na-overrun na ho nila yung mga kampo dyan, o yung mga police station dyan, at mga kampo malayo pa. By that time, nalalabas to reinforce yung kampo, it takes time from the camp going to the area where they have to do the operation, the center of operations. Matagal na, marami nang nangyari. Now, can we validate kung ano yung nakasulat, kung ano yung mga nababasa nyo sa Facebook, tulad ng sinabi ni Tul Erwin? I don't know. The source of social media, sometimes you have to validate, and you just have to hear them, do not listen to them, because that's the way it should be, and that's the way it's going to be. Okay, sabi ho rito ngayon, good day from Tokyo, Japan. We are praying for Marawi and the entire Mindanao. Sabi ni Irene, si Herbert Somosot, dapat imbestigahan ang pagpunta ng Bam Gonggong Aquino sa Marawi. Gusto niya ata, hayaan mo siyang pumunta roon. Malay mo, baka saka hindi siya makauwi. Baka nakalimutan niya bumalik. Pag nakalimutan bumalik, hindi natin mahanap. Missing siya roon. Bahala siya sa buhay niya. Si Bernard S., pag wala si Tatay Digong, dapat si Lenny ang pumunta sa Marawi. Pagluto niya ng lugay, ISIS at Mauti Group. Huwag mo lagyan ng boboy kasi tatapyasin ulo mo. Lagyan mo ng chicken, okay? Okay yun. Alan Ablay, territory pala ni Bitag ang Marawi. Yes, of course, that's my birthplace. Si Evelyn, pareho naman ang bosses nila, Alejandro Trillanes. Isa lang kung magsalita yung mga putok sa buho na yan. Isa mga duwag na yan, nung taasan na ganang kamay, nung kinubkob nila yung sinasabing Manila Pen. Mga hip-hop boys. Dito naman sa isa, sabi, now, can you put it up again? Sa Twitter, si Dion,
now listening, tama ang sinasabi mo, sir. Ginagago nila mga ginagawang tanga at para matakot yung tao. Ganun ho talaga ang terorismo eh. Please don't panic. It will eventually solve by itself. I mean, but, was a big but, B-U-T, not B-U-T-T. Kasi pag but of Trillanes at but of but of the whole, ibang usapan na yan. Eto, containment is very important. Ano yung containment na yun? We have to put restraint to the movement, and then we put constraint to the future plan or any plan of action. We have to break the momentum, and that's the military strategy. And I know exactly what I'm talking about. See you tomorrow. Adios.